Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-usapan naman natin ang mga set of real numbers on a number line. Sa usaping mathematics, specifically sa algebra, kailangan nating maunawaan yung mga numbers at yung mga set or group of numbers according sa kanilang uri para mas maintindihan natin yung pag-aaral natin ng numbers at mga operations involving numerical expressions. So, ang set of numbers sa algebra, meron tayong tinatawag na natural numbers. At ang mga natural numbers, mag-uumpisa yan sa 1, 2, 3, 4, 5, and 6. At mapapansin ninyo, wala siyang negative at wala siyang zero. So, yan yung ating mga natural numbers or set of natural numbers. Ang susunod nating grupo would be yung set of whole numbers. At ang kaibahan ng whole numbers sa natural numbers ay kasama na natin yung zero dito sa set of numbers na ito. At ang susunod natin yung mga tinatawag nating rational or integers. At ang integers, dito naman papasok yung ating mga positive and negative numbers. At mapapansin ninyo na ito ay mga whole numbers, so wala pa siya mga decimals at mga fractions. So ito yung kadalasang ginagamit natin mga numbers dito sa algebra. At ang syempre, susunod natin would be rational numbers. At ito naman yung mga group of numbers or set of numbers na sinasabing of all numbers that can be expressed as a quotient of integers with a denominator that is not equal to 0. So yan yung rational numbers na kung saan pwede din natin siyang tawaging fraction. So yan yung kadalasan nating naririnig pagdating sa rational numbers. At ang susunod natin would be yung irrational numbers. Ano naman ang kaibahan nito sa rational? This will be the set of all numbers that cannot be expressed as a quotient of integers. So yan yung ating mga tinatawag na irrational numbers at magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga yan. At ang susunod would be yung ating real numbers. At ang real numbers, ito yung isa sa pinakamalaki or ang pinakamalaking set of numbers natin dahil nasasakupan na niya ang lahat. Ito yung set of all rational and irrational numbers combined. So yan yung ating mga set of numbers na kailangan nating maunawaan at maintindihan para makapagsagot tayo at maunawaan natin yung mga problems natin sa algebra. Now, para mas mapakita ko sa inyo yung visual representation ng ating mga set of numbers, ito yung tinatawag nating Venn diagram. At sa Venn diagram na ito, mapapansin ninyo yung ating mga set of numbers o yung mga grupo ng numbers according to kung siya ba ay natural, kung siya ba ay integers, kung siya ba ay rationals, complex numbers, and so on. So ito yung Venn diagram na tinatawag natin para sa mga numbers natin sa mathematics. At ang mga numbers na yan ay mahalaga at mahalagang maunawaan natin yung mga grupo na yan para mas maintindihan natin yung mga numbers na sinosolve natin pagdating sa algebra. And speaking of algebra, kailangan natin makuha yung ating mga symbols na ginagamit sa equality and inequality symbols dito sa mathematics. So, iisa lamang ang equality symbol or equality na tinatawag at ito yung equal sign. So, if A is equal to B, ito yung tinatawag nating equation. And the rest of them are called inequalities dahil inequality, it means it's not equal. So, pwede siyang greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, and so on. At ito yung ating table na ginagamit para sa mga equality and inequality symbols. At isa sa pinakamahalagang visual na kailangan nyo gamitin sa algebra would be your number line. Dito sa number line, mas ma-visualize natin yung ating mga positive and negative numbers at yung mga numbers in between our integers. So kadalasan, mas nauunawaan natin yung ating mga values kung siya ay integers or whole numbers, but not all numbers are integers or whole numbers. Sometimes, meron tayong decimals, fractions, meron pa tayong tinatawag ng mga radical numbers na makikita natin dito sa ating number line. So, ang number line by definition, a number line is a line on which each point is associated with a number. So, for example, kung kailangan nating i-assign
ang value ng 1.5 sa ating number line, ang 1.5 would be in between 1 and 2. At mapapansin ninyo dito sa ating number line, kadalasan natin ginagamit yung mga integers as markers para sa ating number line. And anything in between would be an estimate of that real number. At ang 1.5 ay isa sa mga real numbers na ginagamit natin sa algebra. Ang isa pang number na pwede nating i-represent sa ating number line would be negative 4.8 at ang negative 4.8 ay in between negative 5 and negative 4 kaya doon natin siya ilalagay dito sa values na ito. At mapapansin nyo, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, meron tayong mga negative numbers at positive numbers at yan yung kadalasang ginagamit nating representation ng ating number line. Kaya kung meron tayong mga set of numbers tulad nito, given the set of numbers na meron tayo dito, tingnan natin kung saan mabibilang yung mga numbers na nakikita natin sa ating set. So sa set natin, meron tayong negative 3, 0, 1/4, negative 2.5, 11, 115, negative 4, 13, and square root of 3. So identify natin yung mga kinabibilangan nilang group of numbers or set of numbers according to the list. So unahin natin yung natural numbers at kung matatandaan ninyo at gagamitin natin yung ating Venn diagram, ang natural numbers dito would only be 13 and 115. At para naman sa mga whole numbers natin, ito ay syempre kasama natin si 13 and 115 at isasama din natin dito syempre si 0. At sa ating mga integers, yan yung ating mga numbers na kadalasang makikita sa number line. At ito, sa set na ito, ipapasok natin si negative 4, negative 3, 0, 13, and 115. So yan yung ating mga integers na tinatawag at yung ating mga rational numbers. Ito yung mga numbers that could be represented in fraction form. At dito, pwede natin gamitin si negative 4, negative 3, negative 2.5, 0, 1/4, 13, and 115. Ngayon, kung magtataka kayo kung bakit wala naman pong fraction or hindi naman po in fraction form si negative 4 at si negative 3, tandaan natin na yung ating mga whole numbers tulad ng negative 4 ay pwede nating i-represent in fraction form by introducing the denominator of 1 in our fraction. So, ang negative 4/1, which is a fraction or rational number, ay kaparehas din ng negative 4. Kaya mapapansin ninyo, yung ating mga integers ay kabilang din as rational numbers. At sa irrational number natin, ito naman yung square root of 3. At irrational number yan, dahil kung gagamit tayo ng technology, makikita natin na ang square root of 3 will give us a non-terminating sequence of number, kaya napasama siya as irrational numbers. At ang real numbers natin dito, syempre, yung lahat ng numbers na nakikita nyo sa set would be our real numbers. At yan yung ating mga set of numbers, kaya mahalaga na alam natin yung kanilang mga grupo para ma-identify natin kung saan sila kabilang. At kung meron naman tayong inequalities na tinatawag at mas naiintindihan na natin yung value ng ating mga numerical or ang mga numbers natin, mas maiintindihan natin kung paano natin siya paghahambingin, kung sino ang mas malaki at sino ang mas maliit. Kaya kung sa negative 3 and positive 2 at negative 5 at negative 1, kung i-identify natin kung sino yung mas malaki sa dalawa, gamitan natin ito ng number line para mas makita ninyo kung bakit mas malaki or mas maliit si negative 3 kay positive 2. So, si negative 3 ay nandito sa number line na ito at si positive 2 ay nandito naman sa ating number line dito. At mapapansin ninyo para check natin at ma-verify kung sino ang mas malaking number sa kanya. Kung sino, siyempre yung positive, yun yung mas malaki. No matter how big or small your negative number is, wala siyang panama kung ang ikokompara sa kanya ay positive numbers. So, ibig sabihin nito, mas maliit si negative 3 kay positive 2, so we have negative 3 is less than positive 2 in our inequality symbol. At kung ikukumpara naman natin yung ating negative 5 and negative 1, nauna na yung ating bilog kay negative 5. So si negative 5 ay nandito sa value na yan at si negative 1 naman ay nandito sa negative number line din natin. So kung ikukumpara natin yung dalawa,
Ang rule natin kapag dalawa ang negative numbers na pinagkukumpara natin, kung sino or ano ang mas malapit kay 0, yun ang mas malaking value sa ating mga negative numbers. So since negative 5 at negative 1 ay parehas na negative, pero mas malapit si negative 1 kay 0, so ibig sabihin, mas malaki si negative 1 kay negative 5. So in our inequality, negative 5 is less than negative 1. At isang trick para sa ating mga estudyante, kung nalilito kung paano ba natin ilagay yung inequality symbol, I always tell my students that you always point the arrow to the smaller number para sigurado kayo na tama yung inequality symbol na ginagamit ninyo sa pagkumpara ng dalawang numbers tulad ng nandito sa ating example. Now, pag-usapan naman natin yung tinatawag nating absolute value at madalas nating naririnig na kapag ang number ay nasa absolute value symbol, lagi lang siyang magiging positive. Pero karamihan sa atin, hindi natin naiintindihan na ang ibig sabihin ng absolute value in mathematics ay ang pagkuha ng distansya o kung gaano kalayo yung ating number mula kay 0. So kung meron tayong negative 4 or absolute value of negative 4 at absolute value of positive 5, karamihan sa atin alam na natin na ang value niyan ay 4 or 5 kasi gagawin lang natin positive yung ating mga negative number kay absolute value. Pero ang katotohanan, ang ibig sabihin ng absolute value ay yung distance na kinukuha natin mula sa 0 papunta dun sa ating number. So kaya ang negative 4 inside our absolute value is equal to positive 4 dahil meron tayong 1, 2, 3, 4 units na distansya mula sa 0 papunta kay negative 4, kaya ang sagot ay positive 4. At kung si absolute value of 5 naman ang i-represent natin, so yung absolute value of 5 ay ibig sabihin ay yung layo ni 5 mula sa 0 at ito ay 1, 2, 3, 4, 5 units, kaya 5 ang sagot natin dito. So, lagi natin tandaan or i-visualize sa ating utak na kapag nakita natin yung absolute value, ibig sabihin nito, hinihingi natin yung distance ng number mula kay 0. At kung meron tayong tatlong absolute values at ilalagay natin siya sa number line, malalaman natin yung kanilang mga distansya gamit yung ating mga arrows dito sa ating number line. So kung umpisahan natin kay absolute value of 4, na alam nyo na equal to positive 4, ibig sabihin nun, yung ating distance from 0 ay 4 units. At kung negative 2/3 naman, si negative 2/3, 2/3 is an improper fraction. At alam natin, not improper but proper fraction dahil mas malaki yung denominator kay numerator at lahat ng proper fraction ay between 0 and 1. So kung kukunin natin yung estimate ng ating absolute value of negative 2/3, andito lang yan between 0 and 1. Kaya ang ating value dito should be 2/3 positive dahil ito yung distance natin mula kay 0 to negative 2/3. So, pinapakita lang dito yung ating distansya, pero ang absolute value niyan would be 2/3 or positive number. At kay absolute value of 3.4, si absolute value of 3.4 would also be 3.4 dahil 3.4 units away from 0, si absolute value of 3.4. Si absolute value of negative 8, ang distance niya from 0 ay 8 units, kaya ang sagot pa rin natin dyan ay positive 8. At ganyan natin i-represent yung mga absolute values natin kung titingnan natin siya sa number line. And speaking of number line, since na-cover na natin yung ating mga set of numbers from integers to natural numbers all the way to rational numbers, mas maiintindihan natin yung ating mga numbers kung ilalagay natin siya sa number line tulad nung nakikita natin sa example na ito. So in this example, we're going to arrange the set of numbers on a number line at uunahin natin si negative 0.7. Si negative 0.7 ay ito si 0, ito si positive 1. So positive 0.7 would be somewhere right here at dito natin ilalagay si
At susunod ay si negative 2.5. So ilalagay lang natin siya sa number line dahil ito yung true test kung naiintindihan natin yung ating mga values ng ating mga numerical numbers na nakikita mula dun sa visual natin, which is yung ating number line. So si negative 2.5, ito si negative 2 to negative 2.5 will be further away from 0. So it's somewhere here in between negative 3 and negative 2. Kaya andito si negative 2.5. Si square root of 9 naman, alam natin na square root of 9 ay positive 3. So square root of 9 will be somewhere here at ito yung value ni square root of 9. Ang susunod natin is si 5 over 3. At paano natin kukunin si 5 over 3? Hindi natin kailangan siya i-convert right away or completely. Kailangan lang natin ng estimate or estimated value ng 5 over 3. At paano natin gagawin yan? Ilang 3 ba meron sa 5? At meron tayong 1, 3 sa loob ng 5 and a little bit more. So, ibig sabihin yan, 1 point something ang value ni 5 over 3. So, si 5 over 3 will be 1 point something. So, it's in between 1 and 2 right here. Kaya si 5 over 3 would be in this number. Now, kung inilagay ninyo si 5 over 3 somewhere here or here, it doesn't really matter as long as you're showing that it's in between 1 and 2. Okay na kayo dyan. At kung kukunin naman natin si negative 25 all over 72, hindi nyo na rin kailangan kunin yung actual value ng negative 25 over 72 dahil alam natin na ito ay proper fraction at lahat ng proper fraction ay between 0 and 1. But in this case, this is negative 25 over 72, kaya it's in between negative 1 and 0. So negative 25 over 72, somewhere there. It doesn't need to be exact, basta estimated value lang doon sa ating values na 0 and negative 1. At pwede na natin ilagay dyan si negative 25 all over 72. At ang susunod natin ay si absolute value of 5. So, madali na yung absolute value of 5 dahil to ay nasa 5. So, ito yung value natin ng absolute value of 5. And square root of 26 will be a little bit complicated for some, pero kung alam ninyo na ang square root of 26 ay kalapit ng square root of 25, at alam natin ang square root of 25 ay 5, so ang square root of 26 is somewhere between 5 and 6, so somewhere here, at doon lang natin ilalagay yung ating estimated placement or place value ni square root of 26. It doesn't need to be exact. Kailangan lang natin ipakita na yung square root of 26 ay somewhere close to 5. So ito si square root of 26 at yung ating negative 4 and 1/4. Negative 4 and 1/4 would be in between two integers and their negatives at yan ay si negative 5 at si negative 4. So negative 4 and 1/4 or negative 4 and 1/4 would be somewhere there at ito ngayon yung ating set of numbers arranged from least to greatest mula sa paggamit ng ating number line. At yan ang ating set of numbers at kailangan lang nating maintindihan kung paano natin i-visualize yung mga values na yan at ang pinakamadali nating tool to use is yung ating number line. Kaya, ang ating number bender challenge for the day is for you to give me kung ano ang proper inequality symbol para sa dalawang real numbers na yan. Square root of 8 and 15 over 89. So ito ba ay, si square root of 8 ba ay less than or greater than or not equal to or equal to 15 all over 89. So comment it down below and tingnan natin kung tama ang inyong mga inequality symbol. At yan ang ating lesson on algebra for today. Set of real numbers, you need to be able to understand kung ano ang mga numbers na nasa natural numbers, integers, rational numbers, and so on. At the more na nakikita natin yung mga numbers na yan sa ating mga notes, at sa ating mga textbook, at sa ating mga questions, ay mas madali natin mauunawaan yung mga set of numbers na yan na ginagamit natin sa algebra. This is Dr. E and see you again next time. Bye!